eto kababayan, bibigyan ko kayo ng dagdag kaalaman kababayan tungkol sa pag-aalaga natin ng ducks kababayan. Tungkol naman dito sa pagbebenta natin ng ducks kababayan. Hindi pare-parehas ang presyo ng ducks natin kababayan. Maliit, reject, kung baga pangkarne kababayan. At saka yung malapit ng mangitlog at yung nangingitlog na. Hindi kasi pare-parehas ang presyo niyang kababayan. Kaya nga inuuna ko yung mga reject, yung mga hindi aabot ng 2 kilo na babae at saka yung hindi aabot ng 3 and 3/4 na lalaki kababayan. Kasi yung mga mas mababa doon kababayan, ibig sabihin yun medyo maliit sa size sa mga breeder kababayan. Kaya yun ang mga una natin ibebenta kababayan. Kasi yun, ang market dito sa amin 180 per kilo kababayan. Pero pag ano kababayan, pag yung dalagitan na kababayan na pwedeng pang breed, mas mahal yung kababayan. Yan ang tandaan natin, yung papula-pula na yung pisngi, mahal na yung kababayan. Ang market dito 225 per kilo kababayan. Iba rin yung presyo yung nasubukan ng itlog kababayan. Yung ang tandaan natin. Yung nasubukan ng itlog kababayan, malaki ng presyo yung kababayan. Kaya maganda rin na malaman nyo to. Kasi alam naman natin na magastos ang Muscovy duck. Kung puro bili tayo ng pagkain ng Muscovy duck, alam ko dahil matagal na akong nag-aalaga, tabla-tabla lang tayo kababayan. Tabla-tabla. Kaya nakikita nyo karamihan organic ang ginagamit ko para medyo makatipid, malulusog sila at magandang vitamina yung mga organic na binibigay natin yung mga damo kababayan. Eto kababayan, huwag nating isipin yung ano kababayan, yung mga madaming ginagamit. Maglista tayo kababayan. Tignan natin kung papasa yung merkado sa inyo, kung magkano yung presyo. At saka yung mga ginagastos mo kung papasa dun sa pagbentahan natin. Kasi walang silbing nag-aalaga tayo kababayan pag yung mga ginagamit natin hindi naman sapat na bayad yung pato natin pag nagbenta tayo kababayan. Kaya ayun kababayan, dapat maglista din tayo kababayan. At saka tignan natin yung mga pwede nating alternative na ipakain sa kanila para tayo kikita din sa pag-aalaga ng pato kung gusto nyong magparami talaga. Kasi sa akin, yung mga ginagamit ko na ipinapakain sa kanila, nililista ko para pag magbenta na ako, alam ko kung may kita o wala kababayan. Ayan kababayan. Kaya yung isang video ko noon na tips bago ka mag-alaga ng duck, magandang tip yun kababayan. Ayun. At saka mga gusto rin mag-alaga kababayan, tignan natin yung mga binibili natin ducks. Kasi meron yung ducks na binebenta nila mahal kasi yun nga nasubukan ng nangitlog. Tignan natin yung ulo kababayan. Kung matanda na, sobra na yung tanda, baka yun ulyanin na kababayan. Tingnan natin sa ulo kababayan. Kung yung marami ng bulutong sa ulo kababayan, marami ng ulo, yung makapal na yung bulutong ng napula, ibig sabihin yung kababayan, medyo may katandaan na yung ducks na yon kababayan. Kaya pag bumili tayo, tignan natin yung malinis pa ang pisngi.
Ayun. O kaya yung mga ano, yung pasok sa breeding kababayan. Yung mga presyo niya 225 pataas. Ayun kababayan, tingnan natin. Yung malinis pa ang pisngi, yung hindi pa pula lahat yung pisngi. Ibig kasing sabihin yung kababayan, yung hindi pa pula lahat yung pisngi, bago pa lang siya mangingitlog yung kababayan. Kahit sa lalaki, ganun din kababayan. Yung hindi pa masyadong pula ang pisngi, yung papunta pa lang sa pula lahat, magandang bilhin yung kababayan. Yung hindi pa niya nasubukan ng itlog kababayan. Ayan. Kayo na lang maghintay na mangingitlog siya kababayan. At o kaya yung mga nasubukan ng isang beses o dalawang beses na nangitlog na duck, maganda yon kababayan. Pero sobrang mahal kasi yan sa merkado kababayan, yung nasubukan ng nangitlog isang beses o dalawang beses. Mahal yung kababayan. Dito sa amin yon 800 yung lalaki, 500 yung babae kababayan. Bali 1-3 mag-asawa lang kababayan dito sa amin. Yun, tignan natin lahat yung mga kababayan pag nag-aalaga tayo para makabawi din tayo sa gastos natin, sa mga ducks natin, mabawi natin yung pagod natin. Yun ang isipin natin kababayan. Huwag natin isipin yung kagandahan ng sobrang ganda yung mga ducks natin. Injection, mga ganong kababayan. Ilista natin, pwede naman yung mga kababayan, mga ganun bagay na gawin natin sa mga ducks natin dahil ikabubuti nila. Pero tignan din natin kababayan yung budget kababayan at saka kung papasa sa ating merkado. Pag gumastos ka ng isang pato ng 300 sa isang pato hanggat mabenta at saka nagpakain ka, nag-alaga ka, titignan natin yung kababayan. Ililista lahat natin yung kababayan para alam natin kung papasa tayo. Padami tayo ng padami ng gastos natin kababayan. Tingnan natin yun din kababayan. Kasi ang gusto naman natin ay kikita sa ducks. Hindi naman yung sobrang kagandahan yung ducks ang tinitignan natin kababayan. Kasi yung pag-aalaga natin ng ducks, kung gusto mong magparami at negosyo ang nasa utak natin, tignan lahat natin yun mga kababayan. Kung ilang nakakain niya mula sisi hanggat maibenta kababayan. Ilista natin yung kababayan. Huwag muna natin ilista yung pagod natin dahil alam natin kung gaano tayo nagtrabaho. Ayun kababayan. Tignan natin kung papasa sa merkado yung nagastos mo dun sa ibebenta mong ducks kababayan. Kasi walang silbi na mag-aalaga tayo ng ducks at magbebenta, magnenegosyo. Kung mas malaki naman yung gastos natin kesa pagbentaan natin ng ducks kababayan. Sana manood lagi tayo sa aking channel para matutukan natin kababayan yung mga ginagawa natin, yung pag-aalaga natin. Tignan nyo, 4.5 months mula nung inumpisang kong gumawa ng pelikula ng aking mga ducks. Iilan lang to kababayan, 42 tong kababayan. Pero nakabenta na ako, nakikita nyo naman na nagbebenta ako. Gusto kong ipakita sa inyo kasi kababayan na kung paano talaga mag-alaga ng ducks, kung paano tayo makatipid, kung paano tayo magpadami. Lahat-lahat ipinapakita ko mula umpisa hanggang mabebenta kababayan. Nakikita nyo dito sa loob ng 4.5 months kababayan, makikita nyo kababayan, wala pang masyadong pula ang pisngi kababayan. Kasi ayan, lumabas na. Patubo na natin yan kababayan. Patubo na natin yan. At nabenta na rin yung mga konting reject, kumbaga hindi aabot ng 2 kilo yung mga babae. At saka yung mga hindi aabot ng 3 and 3/4 na lalaki. Na binata kasi yung mga matatanda talagang mas mabigat yan. Yung mga nasubukan ng nangitlog, yung mga pula ng pisngi.
lalo na sa barako, kababayan, may aabot ng 4.5 to 5 kilos niyan. Yung mga lalaki na barako natin. Ayan, kababayan, teka, tumuli ako para maipakita ko sa inyo kung ano yung magandang bilhin. Huli lang ako, ha. Yeah! Ay, eto, kababayan, ako, mga ano to, mga 4.5 kilos. Eto, kababayan, 4.5 kilos, 4.5 months din, kababayan. Kasi ito yung mga una kong papisa nung una kong vlog, kababayan. Kaya alam ko ang buwan, 4.5 months. Malapit na to, kababayan, na sumakay. Ito, lalaki to. Kay gandang breed to, pang breed. Kasi kita ko lang, aabot to ng 4.1 kilo, 4.5 months pa, kababayan. Kaya niyang abutin ng mga 5 pataas na kilo to, kababayan. Pag medyo talagang tatanda na siya, yung pwede na siyang sumakay, kababayan. Ito, kababayan. Tingnan niyo yung pisngi, kababayan, oh. Ganyan ang magandang bilhin pa, kababayan. Ibig sabihin nito, kababayan, hindi pa siya marunong sumakay, kababayan, kasi bata pa. Ayan, kababayan. Pero mga ganitong size, kababayan, mga 4 kilos na bata pa, abot to ng 4 pataas. Ito yung mga magagandang breed kasi lalaki pa to. Habang tumatanda, lumalaki pa. Ayan, oh, tignan niyo yung pisngi, bata pa. Ayan, pakikita ko lang yung pisngi, oh. Ayan. Hindi pa, wala pang bulutong, kababayan. Ayan, kababayan. Malaki to. Pero may mas malaki diyan. Ito, nasa tabi ko lang kanina kaya pinulot ko, kababayan. Ayan, oh. Tignan niyo yung laki. Ayan, kababayan. Kaya nauubusan ako ng mga breeder. Araming bibili, kababayan. Kasi dati akong pinakamaraming ducks dito sa Ilocos. Pero nahinto lang kasi napapabayaan ko na yung mga negosyo kong iba, kababayan. Kaya medyo na-stop ako ng 4 na buwan. Pero ibabalik ko para sa inyo, kababayan. Ipapakita ko kung gaano kikita sa pato. Ayan, pakikita ko. Ibibigay ko lahat yung kaalaman ko sa ducks. Muscovy duck siguro. Ayan. Ayan, kababayan. Tignan nyo, oh. Ganyan kalaki ang mga bago kong pinipili na mga bagong breeder, kababayan. Marami nang bumibili to, kababayan, pero kailangan natin, hindi muna natin ibibigay. Ayan, oh. Ayan. Ayan. Malaki yon, kababayan. Malaki yan. Aabot yan ng mga 5 kilos pag pag talagang nasa 6 months na siya, 7 months. Kasi sa pag-aaral ko sa ducks, mangingitlog yan bago mapisa hanggang mangingitlog. 6.5 months to 7 months, kababayan. Huwag natin pilitin pag sa Muscovy duck. Huwag nating pilitin lagyan ng laying mask para mangitlog, kababayan. Hindi maganda yon. Kung nasa isip natin pag-breed. Kasi itong Muscovy duck, sinasabi ko sa inyo, hindi pang laying to, kababayan. Lugi ka, kababayan, pag pang laying to. Muscovy duck. Hindi ko binababa ng rates ng Muscovy ducks, kababayan. Hindi ko binababa yung halaga ng Muscovy duck. Talagang hindi pang laying to, kababayan. Hindi pang laying. Kasi ang Muscovy duck, kababayan, humihinto yan, kababayan, na mangingitlog. Kahit pakainin mo pa ng laying mask, kahit puro laying mask ang ipapakain mo dyan, hihinto yan, kababayan. Hindi katulad ng itik, pag linaying mas mo yung itik at saka Peking duck, kababayan, diretso yan, kababayan, mangingitlog. Kasi mas una pang inalagaan ko ang itik kesa Muscovy duck.
Kaya alam ko kababayan, alam ko ang strategy ng itik tsaka Muscovy duck. Ang hindi ko na lang siguro naranasan yung Peking duck kababayan, naalagaan. Kasi talagang hindi ko pa nasubukan. Kaya wala akong knowledge sa wala akong knowledge sa Peking duck kababayan kasi wala pa akong subok diyan. Pero kung itik, Muscovy duck, alam ko lahat yan kababayan. Marunong din akong gumawa ng red eggs kasi libo-libo kada linggo noon nung may inalagaan kaming itik, ako yung mga gumagawa ng red egg kababayan. Itlog na maalat. Ayan kababayan. Malaking tip yan sa inyo kababayan, yung sinabi ko sa inyo. Kaya bago kayo mag-alaga ng ducks, isipin natin kung anong gusto natin, pang laying o pang karne kababayan. Pag pang karne, dito tayo sa Muscovy duck. At saka dapat alamin natin kung paano tayo kikita kababayan. Hindi lang yung kagandahan ng pato natin ang tinitignan natin kababayan. Ulitin ko, hindi lang yung kagandahan ng ducks natin ang tinitignan natin. Tignan din natin yung gastos kababayan. Kung magkano ang presyo sa merkado, titignan lahat natin yan mga kababayan. At saka yung diskarte sa pagbebenta ng ducks, hindi pare-parehas ang presyo kababayan. Kasi yung reject, mas mura talaga. Yung hindi aabot ng pwedeng pang breed, hindi talaga aabot, maliliit, ganyan. Kasi kahit anong gawin natin, meron pa rin yung mga ganong kababayan. Hindi natin maiwasan yung kababayan, yung mga lalabas na talagang hindi aabot sa laki, hindi aabot sa laki. Pero okay lang din na pang breed yun, pero dapat pag nag-breed ka, pilihin mo na yung mga first class kababayan para makabenta tayo ng mas mahal kababayan. Ayan. Uulitin ko, wag natin isipin yung mga gastos lamang para maganda ang mga ducks natin kababayan. Kung ganun, pwede yung mga alaga lang na 5, 4 pang display lang o mga pang laruan lang natin, okay yun. Pero pag nasa isip natin negosyo sa ducks, dapat maglista tayo kababayan. Kasi baka punduhan mo ng malaki, magpadami ka, punduhan mo ng malaking pera. Hindi naman sapat dun sa pagbentaan mo yung gastos mo, huwag ka na lang mag-alaga. Ayun kababayan, magpagod ka, gagastos ka, puhunan ka ng malaki, wala din lang kasaysayan yung ginawa mo, huwag na lang kababayan. Ganun, tip ko sa inyo kababayan. Shout out nga pala kay kababayan, kay Dadwin TV. Okay kaibigan. Tuloy-tuloy lang ang pag-aalaga din kaibigan, tuloy-tuloy lang. Okay. Ayun. Ito kababayan sa lahat ng mga nag-subscribe sa akin, nakasubscribe na, uulitin ko kababayan, saludo ako sa inyo kababayan. At saka maraming salamat kababayan. Lahat-lahat kayo, hindi ko na mention kasi sa dami nyo, hindi ko na maibabasa lahat kababayan. At sana tuloy-tuloy pa rin ang suporta kahit organic lang yung mga ginagamit natin sa ducks. May matutunan kayo kahit konti kababayan. At salamat ulit kababayan. Ayan. Ayan kababayan, yung mga ducks natin. Ayan. Ayan sila kababayan.